Nagsimula na po ang briefing ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC kaugnay ng nakatakdang satellite launch ng North Korea ngayong araw. Panoorin po natin ito. Next slide. Sige, next. Next slide. Yan, itong importante. Plan date is 29 November, ngayon. Launch window, you take note of the time, but we convert this into Philippine time. Launch direction, 170 degree, clockwise, from the north. This is intended for the Pacific Ocean, ang trajectory niya. Any degree, for that matter, because of weather or lindol, ay masususpend. So we expect that at 12:30, malaman natin ang final decision of the government of South Korea. Next slide. Okay, ito na yung falling objects. Technical ito, yung payload fairing, falling time, yan. It will take 1,160 seconds after the launch. That's ilang minuto yan, Manomax? From the time of the launching, 1,160 seconds ang pag-uusapan nito. Convert that into minutes, that's about 19 minutes. Yung first stage, that's about 15 minutes. Ganon kabilis. That is 7 miles ba yan per second? Mas mahina ng konti ito. More than 8 kilometers per second. Ganon lang kabilis yan. Yung payload fairing, mahulog dito in 1,160 seconds or approximately 19 to 20 minutes. Itong first stage, 9, that's about 15 minutes. 15.3. So technically ito, falling area coordinates, nandiyan na yung degrees, minutes, north, latitude. Para makita natin sa mapa. Next slide ba, ma'am? Okay. Ganyan. At yan nga po ang bahagi ng briefing na isinasagawa ng NDRRMC na pinangungunahan po ni Undersecretary Benito Ramos. Linawin po natin, base po sa sinabi ni Undersecretary Benito Ramos, ngayon pong araw ang nakatakdang satellite launch ng South Korea. Bandang 12:30 po, oras dito sa Pilipinas, malalaman ang final decision ng South Korea kung matutuloy nga po ang nakatakdang launch o paglulunsad na iyan ng kanilang satellite. At kung sakasakaling matutuloy po yan, ay yung mga falling objects po ay posibleng malaglag sa may bandang Pacific Ocean 1,160 seconds right after the launch. So napakabilis po niyan, mga around 15 to 20 minutes lang yan matapos ilunsad ang naturang satellite ay maaaring malaglag po yung mga debris o yung mga falling objects sa bahagi po ng Pacific Ocean. At kung sakasakali po ay ipatutupad ang no-fly, no-sail at no fishing zone sa mga areas na itatalaga po ng NDRRMC.